Magandang buhay. Isa pa sa pinakamahalagang component ng kakayahang komunikatibo ay ang kakayahang pragmatiko. Ang kakayahang pragmatiko ay isang kasanayan na dapat nating linayin sa ating sarili. So sa English, ito ay pragmatic competence. Kapag sinasabing pragmatic competence, you are considering the cultural and situational factors that influence the communication. And of course, you will be learning here the importance of the empathy in communication and how to be more effective communicators, and of course, to build the stronger relationships. Okay? So narito ang ating layunin sa presentasyon na ito. May paliwanag ng simple ang tungkol sa kakayahang pragmatiko at natutukoy ang mga iba't ibang sitwasyong pangwika bilang halimbawa sa pagsasaalang-alang ng kakayahang pragmatiko. So narito ang mga katanungan sa ating paglayag sa kakayahang pragmatiko. Ang una dito ay, naranasan mo na bang magtampo sa iyong kaibigan? Paano mo ito ipinapabatid sa kanya? Sa pamamagitan ba ng tahasang pagsabi o sa mga aksyon lamang? Nakakasakay ka ba sa mga biruan? Paano mo nalalamangan o nalalamang biro lamang ang sinasabi ng iyong kausap? Nakiusap ka na ba sa iyong guro sa anumang pagkakataon sa iyong buhay mag-aaral o paano mo ito ginagawa? Sa mga katanungang ito, ang kakayahang pragmatiko ay hindi lamang kaalaman sa bokabularyo at sa pagbuo ng mga pangungusap batay sa itinatakdang mga gramatika. Ang kahalagahan nito ay matutuhan ang kasanayan sa pagtukoy sa mga pakiusap, sa mga magalang na pagtugon sa mga papuri, paumanhin, pagkilala sa mga biro at pagpapadaloy ng usapan. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral. Ayan, so ipagpatuloy natin. Sa makatwid, kailangan matukoy ng isang tao ang maraming kahulugan na maaaring dalhin ng isang pahayag batay sa iba't ibang sitwasyon. Ang halimbawa na ibigay dito ay sa iyo ba ang bag ay maaaring mangangahulugang pagtiyak kung sino ang nagmamayari ng bag. Isa pang pagpapahulugan ay papuri o kaya pagkutya sa estilo ng bag. So tama naman yon. O kaya'y pagkainis sa nakakalat na bag. So maaari mo sabihin, sa iyo ba ang bag na yan? Merong nagagalit ka or nagpaparinig ka kasi ikaw ay naiinis dahil nakakalat yung bag. O kaya pinupuri mo dahil sa kulay o estilo, etc. At of course, yung number 1, pagtiyak kung sino ang nagmamayari ng bag. So, isa lamang ito sa mga kakayahang pragmatiko. So it could be direct that you are asking, sa iyo ang bag? Sa iyo ba ang bag na ito? Sa iyo ba ang bag na yan? Is this your bag? So there is also an indirect criticism or indirect request. Tunghayan natin ang iba pang halimbawa. Ngunit bago yun ay alamin natin ang ibig sabihin ng kakayahang pragmatiko. Ang kakayahang pragmatiko ay mabisang paggamit ng yaman ng wika upang makapagpahayag ng mga intensyon at kahulugan sa naaayon o naaayon sa konteksto ng usapan. So ito yung mahalaga. Ito ay naaayon sa konteksto ng usapan at gayon din natutukoy ang ipinahihiwatig ng sinasabi, verbal o di-verbal. Yung sinasabi at di sinasabi at maging ang ikinikilos ng usapan. So ibig sabihin lang nito, ang isang taong may kakayahang pragmatiko ay mabisang maggamit ang yaman ng wika upang makapagpahayag ng mga intensyon at kahulugan na ayon sa konteksto ng usapan at gayon din na natutukoy ang ipinahihiwatig na sinasabi at di sinasabi at ikinikilos ng kausap. So yun. Pagpatuloy natin. At kadikit sa paglinang ng kakayahang pragmatiko ang konsepto ng speech act. Sa madaling sabi, ang kakayahang pragmatiko ay paggawa ng mga bagay gamit ang mga salita o kaya speech act. Halimbawa nito ay pakiusap, pagtanggi, pagpapaumanhin, pangako at iba pa. At meron tayong 3 sangkap ng speech act. Tunghayan natin. So narito nga ang 3 sangkap ng speech act. Ang una dito ay ang illocutionary force. Ito ay sadya o intentional na papel. Ang halimbawa nito ay ang pakiusap, utos o kaya ay pangako. Halimbawa, pakiabot nga ang papel.
Pangalawa ay ang locution. Ito ay isang ayong linguistiko, halimbawa, patanong, pasalaysay. Pwede bang pakiabot ang papel ko? Okay, pakiabot ang papel ko. Mga ganun. Pangatlo ay ang perlocution. Ito ang nagiging epekto sa mga tagapakinig. Ibig sabihin, pag ang pakiusap ay pakiabot ang papel, ang pag-abot ng papel, yun ay tugon sa nakinig doon sa pakiabot ng papel. So, pagtugon sa hiling, pagbibigay ng attention. Okay? Isa pang konsepto na dapat nating malaman ay ang tinatawag na interlanguage pragmatics. Ang pag-aaral sa kung paano ang mga hindi taal na tagapagsalita ng particular na wika at nagsisimulang matuto nito ay umuunlad ang kakayahan sa pagpapahayag ng kanilang intensyon sa pamamagitan ng iba't ibang speech act. So, gamit ng speech acts, yung tinatawag na hindi taal, ito yung mga nag-aaral ng bagong wika at sa kung paano natututuhan ang iyong bagong wika na iyon at gagamitin sa iba't ibang sitwasyon at malaman kung anong paraan para maipahayag ang kanilang mga sarili. So, yun ang tinatawag na interlanguage pragmatics. At bahalaga ring malaman natin ang verbal at di-verbal na komunikasyon. So, sinasabi natin na ang verbal na komunikasyon ay ang uri ng komunikasyon na gumagamit ng salita sa anyong pasalita at pasulat din. So, tunghayin natin ang verbal at di-verbal sa susunod na slides. At narito nga ang mga di-verbal na ating pag-uusapan. Ang una dito ay kinesics o kay kinesika, proxemica, pandama o kay paghawak, paralanguage or katahimikan o kawalang kibo, kapaligiran. Unahin natin ang kinesika o kay kinesics, from the word kinetics or kinesika. Basta it's something to do with kinesics. Ito ay tumutukoy sa kilos o kay galaw ng katawan. So, expression ng mukha, halimbawa ng kinesika sa expression ng mukha, pagngiti, pagsimangot, pagkunot ng noo, okay, yun mga yun. Galaw ng mata, yan, pag-irap, marunong mag-irap, pagdilat ng malaki, pagtango, mga ganon. Kumpas ng kamay, okay, so alam niyo yung mga iba't ibang kumpas ng kamay, at ang tindig ng katawan. So, pagtayo ng matuwid, pagyuko, pagsandal, okay, kung ano pa man. Pangalawa ay ang proxemica, okay, proxemics. Ito ay tumutukoy sa oras at distansya sa pakikipag-usap. So, halimbawa, mamaya na, ngayon na, okay. So, distansya, ito ay pagtayo, halimbawa, pagtayo ng malapit o kay malayo sa kausap. Sa oras naman, syempre, sasabihin mo yung mga pahayag na ito. Okay? Next is yung pandama o kay paghawak o kay sa English ito yung tinatawag na haptics. Isa sa mga pinakaunang anyo ng komunikasyon. So kadalasang nagsasali ito ng positibong emosyon, pakikiramay sa mga hindi magandang karanasan. Halimbawa, ito yung ginagawa mo sa kaibigan mo. Okay? Pagtapik sa balikat. Okay? Pagyakap sa kausap. Okay? Pagyakap, ibig sabihin, ito ay pagpapakita ng pagmamahal, pagbati, pag-aliw, okay? Yung paghawak sa kamay, pwede rin yun. Pagpapakita ng pagmamahal, suporta, pagkakaibigan, halimbawa. Yung pagtapik sa balikat, ito ay, halimbawa, pagpapakita ng pag-alalay. Pag-iintindi mo sa pinagdadaanan ng kaklase mo. Okay? Para palakasin ang loob. Okay? Siyempre, meron tayong tinatawag na paralanguage, katahimikan o kay kawalang kibo. Okay, kapaligiran. Unahin natin ang paralanguage. Ito ay tumutukoy sa tono ng tinig at kalidad at bilis ng tagapagsalita. Pero siyempre, ba ikaw may kausap, halimbawa, tapos may nagmamadali ka, may pupuntahan ka, so binamadali mo yung pag-uusap. Okay, kung ikaw naman ay banay na tagapagsalita, kapag ikaw nakikinig sa guro mo, at syempre yung excited ka ba? Excited ka sa pupuntahan mo, kaya gagawin mo, etc. O kaya namang haka, ganun. Next is katahimikan o kay kawalang kibo. Magwawalang kibo na lang ito. Ay, hindi. So, ang ibig sabihin nito ay lubhang makahulugan ng karaniwang ginagawa upang mag-isip at paghanda ng sasabihin. Syempre, titigil ka ng konti, mag-iisip ka kung ano sasabihin mo. O kaya'y wala kang kibo kasi ikaw ay nagtatampo o kaya may sama ng loob doon sa kausap mo. Okay?
And then kapaligiran, ito ay pinagdarausan ng pakikipag-usap at kaayusan nito. Siyempre, mahihinuha mo kung ito ay formal at di formal ang setting. Okay? Ngayon, sa kagawiang pangkomunikasyon ng mga Pilipino, narito ang sinasabi tungkol sa pahiwatig. Okay. Sa mga halimbawa ng mga verbal na pahiwatig, ito, kumain ka na ba? Okay. Maaaring ito ay isang direktang tanong, ngunit sa kontekstong Filipino, madalas itong ginagamit bilang isang paanyaya sa pagkain. Sa panghalimbawa, ang ganda ng panahon ngayon, no? So, maaaring ito ay isang simpleng komento tungkol sa panahon, ngunit maaaring ito ay isang pahiwatig na gusto nang nagsasalita na lumabas at maglakad-lakad. At iba pa, basahin nyo na lang ang mga sumusunod. At syempre, narito rin ang halimbawa ng di-verbal na pahiwatig. So, meron tayong halimbawa ito ng pag-iwas ng tingin, pagngiti, pagtaas ng kilay. Okay? At meron din tayong halimbawa ng kombinasyon ng verbal at di-verbal na pahiwatig. So, pwedeng ganito ang halimbawa. Ay, sige, habang umiiling ng ulo. Tapos maaaring ito ay isang pagtanggi sa isang alok, kahit na ang mga salita ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. So may mga ganong sitwasyon, di ba? Okay. At narito pa ang mga iba't ibang halimbawa sa sitwasyong pangwika kung saan madalas natin ginagamit ang pahiwatig sa pagpapahayag ng pag-aalala. Mukhang pagod ka, at mga ganon. Pagbibigay ng payo, pagtanggi sa isang alok, pagpapakita ng paggalang. Okay? And then, bakit natin ginagamit ang pahiwatig? Okay? Para sa pag-iwas sa direktang pag-aharap, pagpapanatili ng magandang relasyon, pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Okay? Basahin na lang ninyo yan at tayo'y dadako sa susunod. At narito rin ang mga salita ang ating ginagamit sa di-tuwirang pagtukoy ng pagpapatama. Ang una ay ang pahaging, isang mensaheng sinadyang magmintis at ipinaalingangos lamang sa paligid. So halimbawa, kung ikaw ay nakakabaan sa kausap mo, so tumitingin ka sa relo. Ibig sabihin ng pagtingin mo sa relo ay gusto mo matapos ang iyong pag-uusap. O kaya naman, ang pang halimbawa, nag-post ka sa social media, ay nakakapagod, ganyan. So ibig sabihin, pwedeng may pinapatamaan ka na may problema ka sa isang kasama mo. Parang ganun. Okay? So may iba pang halimbawa. Next pa the please, from the word the please, isang mensaheng sadyang ilihis sa layuning matamaan ng bahagya ang kinaukulan nito. So halimbawa, pagsasabihin ng nanay ng kaibigan mo, ang gagaling naman ng mga anak mo, sana ganyan yung mga anak ko. Ibig sabihin nun, hindi niya gusto yung mga pag-uugali ng mga anak niya. At halimbawa, yung ang sasabihin mo, ang ganda naman ng sapatos mo, pero parang medyo masikip siya. So, ibig sabihin nun, hindi talaga maganda sa kanya kasi masikip at hindi bagay sa kanya. So, mga mga sadyang inililihis para hindi direktang masabi. Okay? Ayan. So, mangyaring basahin nyo na lang ang mga nakasulat sa susunod na mga slides. Yan. Kinapos tayo sa oras. Ito yung parinig, halimbawa ng pasaring, at yung mga susunod pa. Okay? Ito, halimbawa ng paramdam, halimbawa ng papansin. Okay?